Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nagbitiw bilang mambabata si Ako Bicol Party List Representative Zaldico sabay sa deadline ng Kamara ngayong araw para umuwi siya ng Pilipinas. Dahil anya yan sa banta sa kanyang buhay at pamilya. Pero tuloy ang reklamo laban kay Ko sa Kamara kahit pa nag-resign na. Humiling na rin ang DOJ ng Blue Notice mula sa Interpol para matukoy kung nasaan si Ko. Nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra. Vicky Emil, nagbitiw na nga bilang kongresista itong si Congressman Zaldico pero ayon na rin sa ilan sa kanyang mga kasamahan dito, hindi man siya humarap sa Ethics Committee ay hindi pa rin niya basta-basta maiiwasan ang mga kaso laban sa kanya. Ngayong araw ang deadline na ibinigay ng Kamara para magbalik bansa si Ako Bicol Party List Representative Zaldico sa gitna ng investigasyon kaugnay sa mga anomalya sa flood control projects. Pero sa halip na magpakita sa Kamara si Ko, isinumite kaninang hapon ang kanyang resignation letter bilang miyembro ng Kamara. Naka-address ito kay Speaker Faustino D. III at sa Committee on Ethics and Privileges. Sabi ni Ko, effective immediately ang kanyang irrevocable resignation dahil sa anyay mga banta sa kanyang buhay at sa kanyang pamilya. Binanggit din niya ang umunay pagkakait umano ng due process sa kanya. Ang Ako Bicol Party List daw ang pipili ng kanyang magiging kapalit. Ayon kay Ko, ipatatanggal na rin daw niya ang kanyang gamit sa kanyang opisina sa Batasang Pambansa. Matatandaang noong Hulyo pa naka-medical leave si Ko sa gitna ng kontrobersya sa mga flood control projects. Si Ko ang dating chairman ng makapangyarihang House Committee on Appropriations na nagbalangka sa 2025 national budget na nabahira ng issue ng budget insertions. Nagtungo ng Amerika si Ko para magpagamot pero binawi kamakailan ni Speaker D ang kanyang travel authority. Sa pinakahuling impormasyon ay wala na sa Amerika si Ko na sinasabing nasa bansang Spain ngayon. Sa kanyang sulat, sinagot din ni Ko ang ethics complaint na isinampa laban sa kanya ni Representative Toby Tiangco. Anya, walang basihan ng akusasyon ni Tiangco na siya ang mastermind at nagpahintulot ng last-minute insertion at realignment sa 2025 General Appropriations Act o GAA. Lahat daw ng items sa 2025 GAA at bicameral report ay inaprubahan sa plenary sessions at sumunod sa proseso ng Kongreso. Improbable o malabo daw kung hindi man imposible na siya lang mag-isa ang naglagay ng mga naturang insertion nang walang approval ng Senado at Kamara. Kalaunan, pinirmahan daw ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nangangahulugan umanong nasuri ito ng mabuti ng Pangulo. Mainam daw na hintayin na lang ng Ethics Committee ang desisyon ng Supreme Court at Ombudsman sa mga kaso kaugnay nito. Iginiit ni Ko na bumiyahe siya dahil sa dahilang medikal at wala naman daw requirement na magsabit siya ng medical certificate. Hindi rin daw totoo ang paratang ni Tiangco na dinidisplay nila ng kanyang pamilya ang kanilang maggarbong pamumuhay. Itinanggi rin ni Ko na kumita siya bilang kongresista mula sa mga proyekto ng SunWest Inc. na dati niyang pag-aari. Sasagutin daw niya ang mga wala o manong basehang akusasyon sa tamang panahon at forum. Sagot naman ni Tiangco sa pagre-resign ni Ko, hindi pa rin ito makaliligtas sa mga kaso. Pag-iwas yun sa mas marami pang tanong sa Ethics Committee. Kahit naman mag-resign siya, hindi naman siya makakaiwas. Wala pang pahayag sa ngayon si Speaker Faustino D. Bagong mag-resign si Ko, sinabi ng Ethics Committee ngayong araw na magsasagawa sila ng hearing kaugnay sa reklamo ni Ko. Hindi pa malinaw sa ngayon kung ano ang susunod na hakbang ng komite. Kinakailangan niya umuwi at harapin ito. Mahalaga yung kanyang sasabihin para ipaliwanag ano ba talaga ang nangyari at sino ba dapat ang managot at bigyan ng parusa. Ayon na rin kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, tuloy pa rin ang mga kaso laban kay Ko. Humiling na rin ang DOJ ng Blue Notice mula sa Interpol para kumalat ng karagdagang impormasyon ukol sa aktibidad at lokasyon ni Ko. I don't expect him to come home. I mean, the way that everything is right now, I don't think he will just go home.
Emil, nag-press conference ngayong hapon si Speaker Faustino D. at si Ethics Committee Chairman JC Abalos at abangan niyo po ang detalye niyan maya-maya lamang. At samantala sinabi naman po ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na intay nila yung sulat mula sa Kamara para maitalaga yung susunod na Ako Bicol nominee na papalit kay Ko. Emil? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo. Pinakakasuhan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI sa Ombudsman si dating Congressman Zaldi Co kaugnay sa maanumalyang proyekto sa Nauhan Oriental, Mindoro. Dawit din dyan ang 17 iba na karamihan ay opisyal ng DPWH. Nakatutok si Jonathan Andal. Kumpleto ang 3 miyembro ng ICI o Independent Commission for Infrastructure nang ipasa sa Ombudsman ang mga inirekomenda nilang sampahan ng reklamo. Una sa listahan ng kare-resign lang na kongresista na si Zaldi Co na itinuturong mastermind sa korupsyon sa mga flood control project. Posible pong magsampa ng kaso paglabag ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act, sa procurement law po, sa violation ng revised penal code, specifically sa provision ng malversation and falsification. And of course, isa po dito ay yung paglabag sa Code of Conduct of Public Officers and Employees. Kabilang sa basihan ng rekomendasyon ang flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro na ginawa ng SunWest Incorporated, dating pag-aari ni Co. Ginamitan kasi yan ng substandard na materyales, partikular ng sheet pile o bakal na 3 metro lang umano ang haba imbes na 12 metro. Kaya nalugi ang gobyerno ng 63 milyong piso. Kulang-kulang din umano ang dokumentong ibinigay ng SunWest ng bayaran ng DPWH tulad ng mga madilim na litrato para ipakita ang usad ng konstruksyon. Pare-pareho lang umano ang mga litratong ginamit sa magkaibang progress billing na ginawang batayan sa pagbayad sa SunWest. May mga posible rin umanong pinekeng sertifikasyon ng ilang opisyal ng DPWH na posible umanong nakipagsabwatan sa mga opisyal ng SunWest para mailusot ang bayad sa proyekto. Bukod kay Co, inirekomenda rin ng ICI na kasuhan ng Ombudsman si Engineer Gerald Pacanan, dating Regional Director ng DPWH Mimaropa na nakakasakop sa Oriental Mindoro, pati ng 2 Regional Directors doon na sina Jean Ryan Altea at Ruben Santos Jr. at 9 na iba pang opisyal ng DPWH. Damay din sa rekomendasyon ng ICI si Aderma Angeli Alcazar, ang Presidente at Chairman of the Board of Directors ng SunWest, pati na ang 4 na miyembro ng Board of Directors nito. Ang ICI nga, gaya po sa parating sinasabi, ay nagbabase po sa ebidensya. The stronger the evidence we have, the more complete our evidence we have, that's the time that we will file our recommendation to Ombudsman. Hindi po basta-basta kaming nagre-rely o umaasa sa mga single testimony o sa isang affidavit po lamang. Sabi ng ICI, ipapatawag nila si Co at ang iba pang posibleng sangkot. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang mga inirekomenda ng ICI na kasuhan ng Ombudsman. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras. Iniimbestigahan ng PNP ang umano'y pagre-recruit at pagbabayad ng 3,000 piso sa ilang kabataan para manggulo noong September 21. Panawagan naman ng isang grupo, imbestigahan ng mga pulis at panagutin dahil sa marakas na pag-aresto. Nakatutok si June Veneracion. Sa araw mismo ng gulo sa Maynila, kasabay o kasunod ng mga protesta noong September 21. Nagkabigayan umano ng pera sa mga nanggulo base sa investigasyon ng PNP. Ang mga kabataan nito ay online na nirecruit sila ng isang organized group. Ito po ay patuloy na iniimbestigahan. Nabiligyan sila ng 3,000 each po. Patuloy na iniimbestigahan ng PNP kung sino ang nasa likod ng recruitment. Ganon din ang mga video online na nagpapakitang nagkabigayan ng pera. Marami pong lumalabas na mga video o vloggers na lumalabas. May mga sinasabog sila na pera na di umano, ito ay galing naman sa Sogo mismo. At meron naman nakiklaim na sinasabi na ito ay binigay na 3,000 during the day po. Wala silang ibang pinoprotektahan. Pero para sa mga militanteng nagrally sa harap ng Camp Crame, ang mga pulis ang dapat imbestigahan at panagutin sa marahas umunong pag-aresto sa mga nagprotesta noong September 21.
Aligasyon nila, may isang nasawi sa pagpaputok ng baril mula sa hanay ng pulisya. Bukod pa umano ito sa isang biktimang nasawi sa pananaksak noong araw na yun. Biktima nga dito si Eric Saber na isang construction worker no walang kinalaman sa rally. Uuwi lang galing sa trabaho, siya po ang naging isang casualty sa pamamaril ng kapulisan. Sinasabi nila na nagpapatok daw ang member ng PNP, kasama din dyan yung gumamit ng tiyagas. Pero lahat ng po yan ay wala pong katotohanan. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Ipinalit ng Pangulo si dating PNP Chief Rodolfo Azurin Jr. kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa komisyong nag-iimbestiga sa mga flood control project. Nag-resign si Magalong dahil nalabuan umano sa posisyon dahil advisor lang siya at hindi investigator. Ang paliwanag ng palasyo sa pagtutok ni Ivan Mayrina. Si dating PNP Chief Police General Rodolfo Azurin Jr. ang bagong Special Advisor at Investigator ng Independent Commission for Infrastructure ICI, kapalit na nagbitiw na si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Nagpasalamat ang palasyo sa tulong ni Magalong sa komisyon na mahalagaan nila sa kampanya nito laban sa korupsyon sa mga infrastructure project. Ayon sa Pangulo, welcome pa rin ang anumang may tutulong ni Magalong kahit hindi na bahagi ng ICI. Ginagalang po ng Pangulo ang naging desisyon po ni Mayor Magalong. Kinikilala naman po ng ating Pangulo ang kagalingan ni Mayor Magalong. Pero si Mayor Benjamin Magalong nalalabuan. Shinare niya ang mga kumakalat na pahayag ni Palace Press Officer Claire Castro. Sa unang anunsyo kasi, Special Advisor at Investigator ang posisyon niya. Special Advisor and who will act as investigator for the ICI. Pero kalaunan, liliwanagin po natin ang pagtalaga po sa kanya ng Pangulo ay bilang special advisor at hindi po lead investigator or in any other form na pag-iimbestiga. Hirit ni Magalong, kung ganito ang clarity, baka next month, kayo na ang humusga. Pero si Castro nanindigang itinuwid na ng Pangulo ang naunang anunsyo dahil hindi nagbitiw si Magalong bilang Baguio City Mayor. Noong hindi po nag-resign si Mayor Magalong bilang mayor, sinabi po ng Pangulo na ang kanyang magiging papel ay special advisor. He refused to resign as mayor of Baguio. So with that, nakita po ng Pangulo ang maaaring maging conflict. Sa kanyang pahayag ng Biyernes, sinabi ni Castro na ipinag-utos ng Pangulo ang pag-review sa pananatili ni Magalong sa ICI dahil sa puna ng ilan sa posibleng paglabag sa konstitusyon at gayon din ang duda sa kanyang independence bilang bahagi ng ICI. Pero giit ni Magalong, walang conflict of interest sa kanyang papel sa ICI at pagiging mayor, kaya siya nagbitiw. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, Nakatutok, 24 Oras. Para hindi magamit sa pamumulitika, mananatiling pribado ang mga pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure ayon sa Executive Director nito. Tiniyak din ng komisyon na hindi nadodoble ang kanilang investigasyon ang pagsasiyasat ng Justice Department. Nakatutok si Joseph Moro. Balik Independent Commission for Infrastructure o ICI, sina dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Bryce Hernandez at JP Mendoza. Ikatlong beses na silang ipinatawag ng ICI. Tikom ang bibig ng dalawa pero buong hapon silang kinausap ng ICI. Dumating rin si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla para makapagpulong sa ICI. Simula noong September 19 na magsagawa ng pagdinig ang ICI, bawal ang media sa loob. Ayon kay ICI Executive Director Attorney Brian Hosaka, mananatili raw pribado ang mga pagdinig ng ICI. Ito ay sa harap ng mga panawagan na gawing publiko ang mga pagdinig. We don't want the commission to be used for any political agenda or leverage. Kaya nag-iingat po kami. Lahat po ng mga binibigay po ng mga information kailangan po namin i-verify at in fact, kailangan po makolaborate. Ayon sa Independent Commission for Infrastructure o ICI, hindi nila nadodoble ang trabaho ng DOJ sa pag-iimbestiga at paghahain ng reklamo. I think complementary. Nakita naman po ninyo kanina ni si SOJ na pumunta dito kanina at nag-submit ng mga affidavit. And for us, that's very important. Close coordination with the government agencies, whether legislative or
investigative is very valuable for us because the more information that we get, the more basis we will have to file cases against those who's responsible for this mess. Ayon kay Remulla, maaaring idiretso ng ICI ang mga reklamo nila sa Ombudsman kung sangkot ang mga opisyal ng gobyerno at sa DOJ. Walang conflict, pero mostly with the Ombudsman yan. Kasi siyempre, there's always a working between a government person behind every transaction and every case. Pero kailan ba makakakita ang publiko na may makakasuhan at malilitis sa Sandigan Bayan? Everything is due process eh. Siyempre naiinip tayo, pero sinasabi ko nga, proseso lahat yan. I mean, paano kami nakapag-file ng kaso kay Atong Ang? 3 taon nang inintay namin. After 1 year, may nakuha kami mga tip. Sir, this one will take 3 years? Hindi naman. Na, mas matindi yun eh. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Itinuro ni Senador Chis Escudero si dating House Speaker Martin Romualdez na nasa likod ng umunoy scripted na investigasyon sa mga flood control project. Sabi pa ni Escudero, ginamit ng kongresista ang national budget para itulak ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Tinawag naman ni Romualdez na script ng DDS ang mga pahayag ni Escudero na malinaw anyang isinusulong ang personal na ambisyon. Nakatutok live si Mav Gonzalez. Mav! Vicky, tumayo kanina ang ilang minority senators para umalma dun sa itinatakbo ng mga investigasyon sa flood control projects. Ang itinuro nila na scriptwriter umano nito, si dating House Speaker Martin Romualdez. Tumayo sa sesyon kanina si Senador Chis Escudero para sabihing inililihis daw ang investigasyon sa flood control projects mula sa mga tunay na dapat tinutumbok nito. Isang tao lamang, Ginoong Pangulo, ang nasa likod ng script at sarswelang ito. Sasabihin ko, Martin Romualdez. Puna ni Escudero, mga pangalan ng senador ang binabanggit ng mga testigo sa Senate Blue Ribbon Committee, pero nasaan aniya ang mga kongresista? Klarong-klaro po ang script nito. Ipitin ang 3 dating DPWH officials, pakantayin sa kanila, mema banggit lang na senador, habang pinagtatakpan ang mga congressman na tunay nakasabwat nila. Kapanipaniwala ba na wala silang kinausap na kahit isang congressman nakaupo na totoong may hawak ng mga distrito? Sinigundahan din ni Escudero ang pahayag ni Navotas Representative Toby Chanco na ginamit ni dating House Speaker Martin Romualdez ang national budget para itulak umano noon ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sabi nila, pumirma kayo dahil kung hindi lalabas ang pondo nyo na naka-FLR bago mag-eleksyon. Subalit, Ginoong Pangulo, hindi ito umubra. Hindi ito umubra dahil tinanggihan ito ni PBBM. Sinabi niyang walang ganyang uri ng usapan. At sinabi niyang hindi niya gagawin yon. Kaya't hanggang ngayon, nananatili pa rin for late release ang mga questionableng pondo nila. Puna pa ni Escudero, nagkataon lang ba, Ginoong Pangulo, na ang mga nakaupong senador na dinidiinan sa ngayon bumoto kontra sa depektibong impeachment ni Vice President Duterte o talagang tinumbok lang kami? In other words, Mr. President, are we truly for transparency and accountability, or are we merely offering a politically convenient sacrificial lamb in an attempt to appease the rage of the people? Kaya hiling niya, imbestigahan lahat ng nabanggit na personalidad, hindi yung pinagdidiskitahang mga senador lang. At dapat kasama dito si Martin Romualdez. Habang nagsasalita kanina si Escudero, ay nasa session hall si Vice President Sara Duterte at nakikinig. Sagot naman ni Romualdez, hindi expose, kundi isang DDS script ang talumpati ni Escudero. Imbes na magpaliwanag, nanisi raw ang senador. Malinaw raw na para ito isulong ang kanyang personal na ambisyon at pumosisyon bilang kaalyado ng Vice Presidente sa 2028. Patuloy raw makikipagtulungan si Romualdez sa lahat ng patas na investigasyon. Hinihinga namin ng pahayag dito si Escudero. Sa gitna naman ng mga kwestiyon sa kredibilidad, ipinagtanggol ni Senador Rodante Marcoleta si Orly Guteza, ang testigong kanyang iniharap sa Senate Blue Ribbon Committee. Maski ang mag-asawang Diskaya nga raw, itinuro na si Romualdez. Siya ang kauna-unahang nagbigay ng statement na kung saan binanggit ang 17 congressmen.
Ngunit nakakapagtaka. Hindi na po natin tinutuntun yung 17 na yun. Kagaya na nga sinabi ng Senate President, napupunta na, natutuon na yung pagtuntun sa mga kasama natin dito. Bakit po? Natatakot ba tayo kay Martin Romualdez? Siguro po, yung iba sa inyo natatakot. Kwenesyon din ni Marcoleta kung bakit pagkatapos basahin ang kanilang affidavit sa Senado ay hinahayaang dalhin agad sa Department of Justice ang mga testigo bago pa sila matanong ng mga senador. Tayo po ang merong legal and physical custody. Hindi ko maintindihan kung bakit dadalhin niya sa kanyang opisina at pagbalik niya, meron na siyang supplemental affidavit. Ano po ba itong nangyayari sa atin? Meron na ba tayong alituntunin? Meron na ba tayong agreement sa pagitan ng DOJ at ang ang pag-imbestigang ginagawa natin sa Blue Ribbon Committee? Hindi ko na po maintindihan kung ang Blue Ribbon Committee is the investigative arm of the Department of Justice. Nasaan na po ang separation of powers? Vicky, bago naman yung sesyon kanina ay nakipag-meeting si Vice President Sara Duterte sa ilang minority senators, kabilang na sina Escudero at Marcoleta. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Mav Gonzalez. Aminado ang House Ethics Committee na nawalan na sila ng jurisdiksyon sa pagbibitiw ni Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Pinuna naman ng House Speaker ang di pagpapadala ng medical certificate ni Ko, gayong medical ang dahilan ng kanyang leave. Nakatutok live si Mariz Umali. Mariz. Vicky, tinanggap na raw ni House Speaker Faustino D. III ang biglaang pagbibitiw ni Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ikinagulat daw ng pamunuan ng Kamara ang timing ng immediate and irrevocable resignation ni Ko sa mismong araw ng deadline na ibinigay nila sa kanya para humarap sa mababang kapulungan ng Kongreso at harapin ang mga alegasyon ng anomalyang ipinupukol sa kanya. Dahil sa pagbibitiw, sabi ni House Ethics Committee Chairman J.C. Abalos, wala na raw kapangyarihan ang komite na ipagpatuloy ang investigasyon laban sa kanya. Ang DOJ o ang Independent Commission on Infrastructure o ICI na lamang ang maaaring kumilos ukol sa mga reklamo laban sa kanya. Ayon kay Speaker D, bagamat tinanggap na niya ang resignation ni Ko, pag-uusapan pa raw ng Kamara kung ano ang magiging susunod na hakbang o proseso at kung idaraan pa ito sa manifestation ng plenaryo. Pinuna rin ni D na wala man lang ipinadalang medical certificate si Ko, gayong medical ang dahilan ng kanyang leave. Wala pa raw silang impormasyon kung nasa Pilipinas na si Ko, pero base sa records ng immigration, hindi pa ito nakikitang pumasok sa bansa. Narito po ang pahayag ni House Speaker D. Kaya ang tingin namin dito ay bahala na ang Department of Justice at ganun din ang ICI kung anong pwede nilang ipataw. Pero kailangan talagang bumalik siya sa lahat ng paraan na magawa. Dapat mapabalik siya at managutan siya sa mga issues laban kay Congressman Zaldico. Vicky, sinabi naman ng Kamara na sa ngayon ang prioridad nila ay maipasa ang pambansang budget para sa 2026. Katunayan hanggang sa mga sandaling ito ay nagpapatuloy pa rin ang plenary hearing para sa budget ng Department of Agriculture at nakatakda pang sumalang ang Department of Health at DPWH. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Mariz Umali.